Nasa loob na ng sasakyan si Ryan at paalis na sana nang makareceive siya ng text. Nasa po niya ang noo nang mabasa iyon. Agad niyang tinawagan ang numero. I'm sorry, I forgot. Magpapabili na lang ako sa secretary ko. Pakisend sa akin lahat ng mga kailangan niya sa third birthday niya para maipabili ko na rin. Yun lang at nagpaalam na si Ryan sa kausap niya mula sa kabilang linya. Ilang segundo lang ang lumipas at nakatanggap naman siya ng text message mula kay Mary Rose. Ay hindi to, on the way na raw mga hinihintay nila. Ilang minuto na lang daw at papasok na sa farm ang mga iyon. Walang sinayang na sandali ang binata at mabilis na pinatakbo ang sasakyan. Pagdating niya sa parking lot na malapit sa entrance ay nakita niya si Mary Rose na naghihintay na rin sa pagdating niya. Kasama ang ilang stop ng farm na makakasama nila sa pag-welcome. Ilang minuto pa ang lumipas at 3 boss na ang pumasok sa loob. Nasa 90 na mga estudyante at 6 na professors ang iniistima ni Ryan. He was occupied the whole day. He was so busy. Pero sa kabila noon ay pinaalis pa rin niya si Mary Rose at pinapunta sa mall para mamili ng mga gamit pambata. Mas mahalaga ang mga iyon kaysa sa anuman trabaho niya rito sa farm. Sa office ko na ho dadalhin ng mga mabibili ko mamaya, Sir Ryan? Tanong ni Mary Rose bago ito umalis. Alam ni Ryan na nagtataka na ang secretary niya kung para kanino ang mga gamit pambata na madalas niyang pinapabili rito. At ramdam niya na parang gusto na nitong magtanong pero nahihiya lang mag-usisa sa kanya bilang boss nito. Yes, please. Tumahula ang binata at saka nauna nang umalis para balikan ng mga professor na kausap niya kanina. Kanina pa inip na inip si Chris sa opisina ni Ryan dahil mag-isa lang siya. Tapos na siya maglinis at magligpit doon pero hindi pa rin ito bumabalik. Pati si Mary Rose at alam naman niya kung bakit. Narinig niya sa ibang empleyado nang kumain siya sa resto kanina na sobrang busy nga raw si Ryan sa pag-iintindi sa mga bagong dating na OJT. Susunod nga sana si Krisa dahil kasama din sa trabaho niya ang samahan ito sa lahat ng oras kapag oras ng duty niya. Kung hindi lang niya nalaman na kasama sa mga professor na iyon ang dating professor niya. Kaya nga maghapon din siyang nagkulong sa opisina ni Ryan kahit bagot na siya sa takot na baka magkita sila ng professor na iyon. Inabala ni Chris ang sarili sa pagbabasa ng magazine nang dumating si Mary Rose na halos hindi magkanda o gaga sa dami ng paper bags na dinala nito sa loob ng opisina ng boss nila. Pero sa halip na tulungan ay tiningnan lang niya ito saglit at saka bumalik sa pranteng pagkakahiga sa sofa na parang nasa bahay lang at saka itinuloy ang pagbabasa ng magazine. Kahit napatunayan na ng dalaga na wala talagang namamagitan kay Ryan at sa secretary nito, hindi pa rin nawawala ang pagkainis niya kay Mary Rose na hindi niya alam kung bakit. Lalo na sa tuwing lumalapit at nakikipag-usap ito sa boss nila. Kung tutuusin nga, dapat ay makipag-close siya sa babae dahil silang dalawa ang parating magkasama. Mabait din naman ito at palagay na nga ang loob sa kanya at parang kaibigan na lang kung makipag-usap. Huwag mo lang gagalawin ng mga ito ha. Inayos ko na kasi. Bilin sa kanya ni Mary Rose at tinutukoy ang mga paper bag na inilapag dito sa sahig. Anong tingin mo sa akin, pakaalamera? Pamimiloso po ni Chris at saka nagsungit na naman ang mukha kahit wala namang ginagawang masama ang secretary. At saka ano ba laman yung mga paper bag? Bakit ang dami naman? Mga gamit pambata. Pinabili sa akin ni Sir Ryan sa mo. Ngumiti pa rin sa kanya si Mary Rose kahit sinusungitan na ni Krisa. May asawa at anak na yata si Sir Ryan. Yun atang matagal nang usap-usapan dito sa farm na sekreto daw niya. Kaya wala siyang pinapatulan na kahit na isang babae dito. Oh, what? May asawa at anak na si Sir Ryan? Literal talaga na nanlaki ang mga mata ni Krisa. Ayaw sana niyang maniwala kay Mary Rose kung hindi lang niya nakita sa mukha nitong kaseryosuhan. Akala ko ba matagal ka rin yung secretary? Bakit hindi mo alam kung may asawa ba siya o wala? Isa sa pinakamagaling maglihim ay ang boss natin. Ni wala nga nakakaalam sa totoong tirahan niya. Lalong napamulagat ang dalaga. May iba pa siyang bahay bukod sa kubo? Tinawanan lang siya ni Mary Rose. Marami ka pang hindi alam tungkol sa boss natin. Hindi mo rin siguro alam na ex-girlfriend niya si Ma'am Ivy ano? Yung manager sa resto. Sinunod lang ni Sir Angelo. Bahagyang tumaas ang kilay ni Chris sa nalaman. Kaya pala may kakaiba sa tingin na noon ni Ryan at manager ng resto na si Ivy nga. Dati palang magkasintahan ang dalawa. Paano sinulot ni Sir Angelo? Malay ko. Nagkabit ng balikat si Mary Rose.
Basta nagulat na lang ang buong farm ng pagbalik ni na Ma'am Ivy at Sir Angelo galing sa team building ay sila na mag-boyfriend. Lalong naguluhan si Krisa. Kung mag-boyfriend sila, bakit sobrang flirt pa rin ng Angelo na iyon? Halos lahat yata ng babae dito yung nilalandi niya. Kasi, lakas talagang babaero iyon. Harap-harapan kung lukuhin si Ma'am Ivy. Ibang-iba talaga siya sa pinsan niya. Napakabait na tao ni Sir Ryan eh. Her eyes widened. Magpinsan sila? Isang buwan na kayo magkasama ni Sir Ryan sa isang bubong, pero ang dami mo pang hindi alam tungkol sa kanya. Tumatawang wika ni Mary Rose. Ngayon lang niya nalaman na madaldal pala itong kakwentuhan. May pagkamarites din. Siguro dahil ngayon lang naman sila nagkasama ng matagal na wala ang boss nila. Akala ko nga may something na sa inyong dalawa eh. Ha? Mas pinalakihan pa ng mga mata si Chris sa huling tinura ni Mary Rose. Katunayan halos lumuha na nga ang mga iyon. Kasabay ng nararamdaman niyang pamumula ng kanyang buong mukha. Paano mo naman nasabi may something sa amin ng boss mo? Eh alam mo naman na hindi yun pumapatol sa empleyado. Tinignan niya ito ng masama. Huwag kang gumawa ng issue. Kapag natanggal ako dahil dyan, kakalbuhin talaga kita. Napalunok ang secretary. Bigla itong natakot sa naging reaksyon ni Krisa. Sorry naman. Opinion ko lang naman iyon kasi ang sweet yun ni Sir Ryan kapag magkasama kayong dalawa. At saka hindi lang naman ako nakakapansin noon. Halos lahat na yata ng tao dito sa farm ay ganoon ang iniisip tungkol sa inyo ni Sir Ryan eh. Then, you are all wrong. Dahil kung siya, hindi pumapatol sa empleyado, mas lalong hindi ako papatol sa boss ko. Maring depensa ni Krisa. Lalo na kung may asawa at anak na. Hoy, opinion ka lang din yun ha. Huwag mo sasabihin kay Sir Ryan at siguradong tatanggalin ako nun. Habol ng secretary niya nang talikuran niya ito para bumalik sa pagbabasa ng magazine. Hindi okay. Para ako nang papalit sa'yo. Anya at saka ngumisi lang dito. Maldita ka talaga. Kung hindi ka lang malakas kay Sir Ryan. Hindi na nito iyon itinuloy at naglakad na palabas ng opisina. Babalik na ako sa field. Babalikan ko lang si Sir Ryan at kailangan niya ng tagapayo. Tila may halong pangiinggit na pahabol pa nito. Nang marinig iyon ay mabilis pa sa 4:00 na bumangon si Chris at saka hinabol si Mary Rose. Ikaw na maiwan dito. Ako na magpapayong sa kanya dahil trabaho ko yun. Laking pasalamat ni Chris nang marinig niya sa mga empleyado na nakaalis na raw ang mga professor at nadala na sa dormitory ang mga estudyante. Sumama raw doon si Ryan para siguraduhin talagang maayos at ligtas ang titirhan ng mga bagong OJT. Sumugod sa dormitory si Chris sa kabila ng malakas na ulan. Medyo basa na nga siya kahit malaki pa ang payong nagamit niya dahil may kasama iyong hangin. Maya-maya ay natanaw na niya mga estudyante na tila may pinagkakaumpukan sa terrace ng dormitory. May bubong kahit ang bakuran ng 5-story na gusaling iyon kaya pati doon ay may mga nagkalat din na estudyante dahil sa sobrang dami. Bahagyang umawang ang bibig ni Chris nang sa wakas ay nakita niya ang pinag-uumpukan ng mga babae at baklang estudyante. Si Ryan, para itong teacher na nakaupo sa silya at may hawak na libro habang napapalibutan ng mga kababaihan at mga bakla. Hindi niya malaman kung bakit nagmadali siya sa pagpasok at pilit na hinawi ang mga nag-uumpukan. Nang makita niya ang matangkad at maputing babae, na kulang na lang ay magpakandong sa boss niya. Agad siyang tumayo sa harapan nito para harangan ang boss niya. Napahinto sa pagbabasa ng libro si Ryan nang mapansin nito na nahawi ang mga estudyanteng nagkakagulo dito. He smiled when he saw Krisa, and she was stunned. As their eyes met, she felt dazed and breathless all of a sudden. Lalo na nang tumayo ito't sinulubong siya matapos makitang basang-basa ng ulan ang payong niya. Hinila siya nito sa lugar na walang nagkakagulo ng mga estudyante. What are you doing here? He asked her with a charming smile on his lips. Pero napalitan niyo ng pag-aalala nang makitang medyo basa din ang buhok ni Krisa. Sinabi ko nang hintayin mo na lang ako sa opisina, di ba? Bakit ka pa sumugod sa ulan? Hindi agad nakapagsalita ang dalaga dahil biglang dumuko ang binata at hinawi ang ilang hibla ng buhok niya na nabasa at dumikit sa noon niya. Halos magpantay na ang kanilang mga labi. I'm here para payungan ng boss ko. Simpleng sagot ni Krisa pagkatapos niyang mapakurap-kurap. Bakit? Nasaan ba si Mary Rose? Siya ang inutusan ko na bumalik dito para sunduin ako. Napasimangot si Krisa. Ako nandito pero siyang hinahanap mo. Uuwi na nga lang ako. Tuwagan mo na lang siya at magpasundo ka dito. Tumalikod na siya para sana aalis na dahil sa sama ng loob ngunit hinabol pala siya ng binata. Naramdaman na lang niya na hawak na nito ang kamay niya.
Nagulat lang naman ako na sinugod mo talaga ang ulan para lang payungan ako. Sa pagkakatanda ko nung unang pagkikita natin, sinusumpa mo maputik na daan dahil nandidiri ka. Nangingitim paliwanag nito nang magkaharap silang dalawa. At saka iniisip ko rin na baka magkasakit ka. Kaya nga hindi na kita isinama dito eh. Pigil ni Chris ang mapangiti. Inip na inip naman ako sa office mo. Nilinis ko na nga kahit mga drawer mo eh. Sa pagtataka ni Chris ay bigla na lang nanlaka ang mga mata ng binata. Pinakaalaman mo kahit ang mga drawers sa executive table ko? I told you, napakaalaman ko na lahat sa office mo basta wag lang ang table mo, lalo na mga drawer doon. Maagap na dugtong agad ni Chris ha. Huwag ka mag-alala dahil masunuring empleyado naman ako. Tila nakahinga ng maluwag si Ryan nang masiguro nito na nagsasabi nga siya ng totoo. Pero sa totoo lang, naka-curious na rin si Chris kung ano ba talaga itinatago nito sa mga drawer na iyon at kahit kay Mary Rose ay hindi rin pinapagalaw. Iniisip na lang ni Chris na baka doon nakalagay ang lahat ng pinakamahalagang dokumento nito. Good. Kapag kuwan ay dumukot ito ng panyo sa bulsa ng pantalon at pinunasan ang mukha ni Chris na nabasa din ng bahagya. Intayin mo ako dito. Magpapaalam na ako sandali sa mga OJT. Tapos ko na rin naman silang i-orient. Anito saka siya kinindatan bago binalikan ang naghihintay na estudyante. So Chris naman, na ilang minuto lang naghintay hindi napigilan ang pagngiti nang maalala ang pagkindat sa kanya ng boss niya. Pero agad din naman siyang napailing at sinaway ang sarili bago pa man siya mahuli ni Ryan na parang timang nang umingiti ng mag-isa. Lalo pa yata lumakas ang ulan. Maya-maya sabi nito nang balikan siya. Pareho tayong mababasa kung dalawa tayong susugod sa ulan. Mas mabuti kung hintayin mo na lang ako dito. Kukunin ko lang ang sasakyan ko. Nasa parking lot. Hinayo niya ng tingin ang sinasabi nitong parking lot. May kalayuan din iyon. Siguradong naliligo na sa ulan ng binata bago pa man ito makarating doon. Wait, sasama na ako sa'yo. Giit ni Chris at saka nagmamadaling sumukob sa payong na inagaw sa kanya ni Ryan. Nasa gitna na sila ng ulan kaya hindi na siya nito pinabalik pa sa pinanggalingan nila. Hinubad nito ang suot na jacket at isinuot iyon kay Chris. Isuot mo na para hindi ka gaanong mabasa, lalo na yung likod mo. Feeling ni Chris ay pinanlamigan siya lalo dahil sa pagiging sweet na naman ng binata. At hindi niya alam kung paano nito napansin kahit ang pangangatal ng mga labi niya. Nilalamig ka? Nag-aalalang tanong nito. Hindi pa man nakakasagot ang dalaga ay kinuha na agad nito ang kamay niya at masuyong minasahe ang palad niya habang naglalakad sila sa gitna ng ulan. Hindi niya alam kung nakita ba ni Ryan ang pagngiti na naman niya dahil sa pagiging maalalahanin nito. Dahil masyado siyang nakafocus sa magkadaop nilang palad kaya huli na nang namalaya ni Chris na nakapasok na pala sila sa mamahaling sasakyan na ipinahiram dito ng farm. Kahit ang pagkabasa nilang dalawa ni Ryan ay huli na rin napansin ng dalaga. Kung hindi pa niya ito nahuli na nakatitig sa dibdib niya ay hindi niya malalaman na bumakat pala ang suot niyang bra dahil kulay puti ang blouse niya na may manipis na tela at nabasa pa. Umuwi na muna tayo sa bahay para makapagpalit ng damit. Lalo ka na. Deklara nito pagkatapos umiwas ng tingin. Bawal ka magkasakit. Mas lalo ka. Dahil kang general manager dito. Sabat naman ni Chris. Hindi siya komportable na basa ang suot kaya walang ano-ano na hinubad ang jacket ni Ryan na hindi naka-zipper sa harap. At sa kanya sinunod ang blouse. Nakabra na lang siya na lingunin ulit siya ng boss niya na nanlaki ang mga mata nang makita ang ayos niya. What are you doing? Naaliw si Chris dahil bigla itong nag-blush at parang hindi mapakali. Hindi niya alam kung bakit gumana na naman ang kapilyahan niya sa mga oras na iyon. Curious siya kung hanggang saan ang kontrol nito pagdating sa trabaho. At kung totoo man ang hula ni Mary Rose na may asawa at anak na ang boss nila, gaano ito ka-loyal? Inilapit ni Chris ang mga labi niya sa mga labi nito and she immediately felt his heart-minty breath on her lips. Her body tingled in anticipation and she liked it now. Hindi katulad nung una, naiinis pa siya sa sarili niya dahil masyado siyang apektado sa presensya ni Ryan. She looked dismally in his eyes. I'm cold. Can you hug me? Tigilan mo na nga ang pag-aakto ng ganyan. Nakasimangot na dumistansya sa kanya si Ryan at saka nag-iwas ng tingin. Bakit? Ano bang inaakto ko? Pagmamaang-maanga ni Chris. Sinabi ko lang naman na yakapin mo ako kasi nilalamig ako. Anong masama doon? Stop fooling around, okay? You know exactly what I mean.
Magtatanong ba ako kung alam ko? Defensive na tanong ng dalaga. Sabihin mo lang kung ayaw mo kong yakapin. Nilalamig lang naman yung tao eh. At sumimangot din siya kunwari. Hindi ka naman bata, o lalong hindi inosente para hindi malaman ang ginagawa mo at ang tinutukoy ko. Parang nagtitimpi na naman na binalingan siya nito. Ngunit kapansin-pansin na diretso ang tingin nito na parabang takot na ibaba ang mukha. Gusto mong yakapin kita na ganyan ang ayos mo? Tapos mag-expect ka na hindi ito magre-react? Depensa nito sabay nguso ng nakabukol na bagay sa harapan nito. Nasundan iyon ang tingin ni Chris at siya itong hindi nakapigil na lumunok sa nasaksihan. Ramdam niya ang pamumula ng kanyang buong mukha nang mapatitig siya dito. What should I do? Basta ang damit ko at ayokong bumiyahe tayo na nilalamig, no? Bakit kasi ayaw mong yakapin na lang ako? Ryan grunted, then he took his shirt off. And who doesn't want to hug you? Nanlaki ang mga mata ni Chris nang bumulaga na naman sa paningin niya ang nagmamayabang na mga abs sa katawan nito. What are you doing? He glared at him. Ngayon siya nagsisisi na pinaglaruan pa niya ang binata. Malay ba niya napapatulan siya nito at mas malala pa? Nilalamig ka, diba? Tinaasan siya nito ng 2 kilay. Kung ganoon, paiinitin kita. No, I changed my mind already. Dali-dali niyang dinampot ang damit na nahulog sa sahig ng sakyan at akmang isusuot ulit iyon ng agawin iyon ni Ryan at saka itinapon sa backseat. Why did you do that? Hindi ka magsusuot ng basa at baka magkasakit ka. Magiging kargo pa kita kasi sa akin ka nakatira. Hinawakan nito ang kamay niya at hinila siya palapit dito. Talagang determinado ito na pagbigyan ng dalaga sa hiniling niya kanina. I'm just kidding. Biglang bawi ni Krisa. Sabay hila din ang kanyang kamay na hawak-hawak ng binata. Tinatest lang naman kita kung hanggang saan ang self-control mo pagdating sa mga empleyado mo. Mahinang natawa lang si Ryan. I told you, I'll be glad to make an exception when it comes to you. Kaya huwag mo kong unahan at makapatulan ka na dyan. Lihim na namang napalunok ang dalaga. Sa kabila ng naramdaman niya sa dibdib, may side niya ang natuwa kasi napatunayan niya na attracted din naman pala sa kanya ang boss niya. At hindi nito basta-basta kayang labanan ng atraksyon na iyon kaya naiiba siya sa ibang empleyado nito. Maya-maya ay napaiktad si Krisa. Nang mas umusok pa ang binata palapit sa kanya, tinawakan siya sa magkabilang balikat. Isuot mo na itong t-shirt ko. Para siyang nabunutan ng tinik nang isuot nito sa ulo niya ang sariling damit. Agad namang yumapos sa kanya ang mabangong amoy nito. Pero paano ka? Baka ikaw naman ang lamigin. Okay lang ako. Basta next time, huwag mo na ulit gagawin yung ginawa mo kanina. Ngumuso ito. Yung maghuhubad ka nilang bigla-bigla. Lalo na kapag lakang kaharap mo. Paano kung hindi ako kasama mo ngayon? Inayos na Chris ang pagkakasuot ng damit ni Ryan sa katawan niya. May pigil ng ngiti sa kanya mga labi nang humarap siya dito at pinakatitigan ito. Pero nag-iwas ito ng muka. Sabi mo eh, you're my boss kaya susundin kita. Hindi ito sumagot. Tahimik lang na umusog ulit ito palayo sa kanya bago muling binuhay ang makina ng sasakyan. Fasten your seatbelt. Uuwi muna tayo sa bahay para makapagpalit. Uuwi tayo? Ulit ni Krisa. Pero paano ang trabaho mo? Nakita ko natambak ang mga papeles sa lamesa mo. Ako lang siguro ang uuwi at magpapalit din. Susunod na lang ako sa office mo. Isuot mo na lang ulit itong t-shirt mo. Total, hindi naman nabasa eh. Umakma siya na hubarin sana ulit ang damit na suot niya nang pandilatan siya ni Ryan. Krisa! Nagbabanta ang boss nito. Ano nga ulit ang sinabi ko sa'yo? Na huwag kang basta-basta maghuhubad, di ba? Parang bata na sermon ito sa kanya na lihim lang niyang ikinangiti. Kinikilig talaga siya kapag tinatawag siya nito sa pangalan niya. Ano? Kinikilig ka na kay Ryan? Meaning may gusto ka na nga sa kanya? Bulalas ng isip ko na agad ko ring sinaway. Okay, sige uuwi na muna tayo. Aniyaya niya rito bago ibinaling ang tingin sa labas ng bintana nang magsimulang umandar na ang sasakyan. Mula doon ay nasaksihan ni Chris ang biglang paglakas ng ulan. Sunod-sunod ang buhos noon at halos hindi na nila makita ang daan. Pakiramdam niya ay lalo siyang nilamig kahit nakasara naman ang mga bintana. Hanggang sa naramdaman na lang niya na pinatay na ni Ryan ang aircon noon ngunit ang lalong hindi inaasahan ng dalaga ay inangkunin nito ang kamay niya at pinisil-pisil ang kanyang palad na parabang isinesyure nito ang sariling init sa kanya. Her cheeks flashed as she felt his rough and huge hand against her.
Sapat na rin iyon para maramdaman ni Krisa na pinanghinaan siya ng mga tuhod. Para namang timang ang isip niya na iginigiit nito sa kanya na kaya daw ganoon ang reaksyon niya dahil may crush na siya sa boss niya. No, hindi pwede. Bukod sa hindi pa handa na muli magkagusto sa isang lalaki, aminado ang dalaga na hanggang ngayon ay lihim pa rin umaasa ang puso niya na muling magkukrus ang landas nila ng estranghero sa bar noon. And besides, hindi pwede na sa boss niya siya magkakagustong muli. For sure na magiging sagabal iyon sa goal niya. Dahil paano kung nagkaroon nga sila ng relasyon pero hindi umabot ng taon? E di mapipilitan siyang umalis at bumalik sa poder ni Don Miguel na bigong patunayan ng kanyang sarili. Pwede bang humilig ka na lang sa balikat ko? Ako naman yata itong nilamig eh. Bigla ay paglalambing ni Ryan na ikinataas ng kilay niya. Kanina nung siyang humihiling dito na yakapin siya, hindi siya nito pinagbigyan. Tapos ngayon gusto nito na pawiin niya ang panlalamig nito. Aba, sinuswerteng masyado ang lalaking ito. Gayon pa may pinag-isipan pa rin niyang mabuti ang hiniling na iyon ng binata. Simple lang naman iyon kung tutuusin at pabor pa sa kanya. Makakapagpahinga pa ang ulo niya kapag humilig siya. At saka ano na lang ba yun kumpara sa pagpapahiram nito ng damit sa kanya at pagmamaneho pa nito sa gitna ng ulan. Undecided pa rin si Krisa nang mapatitig siya kay Ryan at nakita niya ang gwapong mukha nito. Isabay pa ang malambot na ekspresyon kaya hindi na siya nakatanggi pa. Pikit mata na inihilig niya ang kanyang ulo sa balikat ng binata habang marahan itong nagmamaneho. At hindi siya makapaniwala na magugustuhan niya ang pakiramdam na iyon. Sa susunod, makinig ka na sa akin. Kapag sinabi ko sa iyo na magstay ka lang sa opisina ko, doon ka lang. Sermon ulit nito sa kanya para hindi ka nababasa ng ganyan. Lalo na ngayon na magtatag-ulan na. Noted po, Sir Ryan. Gusto ko lang naman na payungan ka kasi nag-aalala ko sa'yo. Depensa ng dalaga nang tumingala siya rito. Ryan smiled at her and her heart melted. Bakit ba ang sarap sa pakiramdam ng ngiti ng taong ito? Parang ayaw na niyang mawala iyon sa mga labi nito. Para matitigan niya anumang oras na gugustuhin niya. Hindi pala gusto ha, pero sa ngiti pa lang ng boss niya natutunaw ng puso niya. Maya-maya inaisipang itanong ni Chris ang tungkol sa dating professor niya sa Manila. Laking pasasalamat ni Chris na hindi pa muling nagtatagpo ang kanilang landas. Kailan nga palang balik ulit dito ng mga professor na iyon? I mean, ng mga bagong OJT na dumating? Bakit? Tanong nito. Kunwari ipasimpleng nagkabit-balikat lang siya. Wala naman. Curious lang ako sa patakaran ng firm tungkol sa mga OJT. Usually, 2 to 3 months ang tinatagal dito ng mga OJT. May mga ilan nila na inaabot ng 4 months. Inihahatid sila ng mga designated professor nila at sinusundo sa mismong last day nila. Paliwanag nito. Pero paminsan-minsan, may mga professor talaga ang masisipag mag-check sa mga estudyante nila from time to time. Hindi naman masipag ang isang iyon kaya imposibleng magpabalik-balik ito sa bukid ni Jose. Alam mo, pwede ka maging professor. Philosophy graduate ka naman, di ba? Kapag kuwan ay question ni Ryan sabay ngiti. Kaso hindi pala pwede, kasi siguradong terror ka. Tinignan niya ito ng masama. I'm irritated. Happy? Tumawa lang ito na lalong ikinainis ni Krisa. Umalis siya sa pagkakahilig ng kanyang ulo sa balikat nito. Eksakto naman na huminto na ang sakyan sa tapat ng kubo nito. Dahil nabasa siya ng ulan kaya hindi pumayag si Ryan na hindi siya maligo. At dapat ay mainis na naman si Krisa dahil minamanipula na naman ito ang buhay niya. Gayunpaman ay nakapagtataka na sa halip magrebelde na naman ay mas magaan pa ang pakiramdam niya na lumabas siya ng banyo at nagbihis. Nauna nang nagbihis ang binata at nasa kusina na ito. Nagtitimpla ng kape. Kailangan daw na mainitan muna ang kanilang sikmura bago sila bumalik sa opisina nito. Bagaman at malapit na rin naman ang matapos ang office hour nila kaya siguro parang tinatamad na rin bumalik doon ang binata. Nagtaka pa nga siya dahil parang pambahay lang ang suot nito nang kumatok ito para tanungin kung tapos na siyang magbihis. Lalamig na kasi ang kape. Casual nitong sabi nang pagbuksan niya ng pinto. Patapos na rin ako. Maglalagay nila ako ng konting lipstick at parang feeling ko namumutla ako sa lamig. Iniwan niya ito sa bukana ng pinto at muling bumalik sa harap ng salamin. Itinaas na niya ang lipstick para ipahid na sana sa lips niya nang bigla na lang iyong maglaho sa kamay niya dahil inagaw na pala ni Ryan. Hindi na kailangan. Maganda ka naman kahit walang lipstick. Anito at saka itinapon sa ibabaw ng kama ang lipstick niya. At saka hindi totoong namumutla ka. In fact, namumula-mula nga ang labi mo.
Natigilan si Krisa nang mapansin niya na nakatitig sa mukha niya si Ryan na puno ng kaseryosohan na mukha, habang dahan-dahan na bumababa sa kanyang mga labi ang mga titig na iyon. Hindi niya mabilang kung ilang beses siyang napalunok ng sariling laway. Nandahan-dahan din itong inilapit ang mga labi sa mga labi niya. Ngunit bago pa man ito maisagawa ang binabalak, mabilis na iniharang ng dalaga ang kamay niya sa harapan ng kanilang mga mukha. Anong gagawin mo? Are you going to kiss? Hindi na niya natuloy ang sasabihin dahil bigla na lang siyang sinibasib ng halik ni Ryan. Sobrang sarap talaga ng halik nito kaya harap siyang labanan. Wala siyang masabi sa pagiging eksperto nito pagdating sa halikan. Para lang itong kumakain ng paboritong ice pop. Stop! Gayon pa man ay pinigilan pa rin niya ito dahil ramdam niya na may kakaiba sa halik ni Ryan ng mga sandaling iyon. Ngunit kahit anong pigil ni Krisa ay hindi talaga ito huminto. Sa halip ay mas lalo pa itong naging mapusok. Dahan-dahan siya nitong isinandal sa dingding habang sinisiil pa rin siya ng halik. Lalo siyang nawala ng lakas na pigilan pa ito nang ipininid nito ang kanyang mga kamay sa uluhan niya habang nakasandal sa dingding. Paano niya ba aawatin ang isang ito kung katawan niya na mismo ang sarap na sarap? Her mind wanted to stop him. Gusto niya itong pagalitan sa pagiging agresibo na naman ito. Hindi na sana niya papayagan na may mangyayari na naman na intimate sa kanila dahil ayaw niya magtrabaho na may awkwardness na nararamdaman. Ngunit iba ang nangyayari. Akala ni Chris ay kung saan na naman hahantong ang bibig ng binata. Hindi niya alam kung madidismaya o matutuwa ba na bigla nitong inilayo ang labi sa kanya. Tumigil ang bibig nito sa likod ng kanyang tanga. Sa susunod na maghubad ka sa harapan ko, siguraduhin mo muna na nakapikit ako. Damn it, Chris, I'm not a saint. Bulong nito na napatindig sa mga balahibo niya dahil nakadikit sa tenga niya ang maiinit nitong labi. Mas lalong hindi ako bato. In fact, kanina pa ako hard na hard sa'yo at hindi iyon nawala kahit ang tagal ko nang nagbabad sa tubig. She gulped dahil sa pagiging vulgar ng mga salita ni Ryan. Hindi lang buong mukha niya ang pinamulahan nang tumitig ito sa kanya at nagtagpo ang kanilang mga mata. Don't you want me to return the favor? Salip ay tanong ni Krisa. Palagi na lang kasi na siya ang pinapalagayan nito. Minsan naman ay binibitin pa niya ito. Ang ibig ko sabihin, this time, hindi na kita bibitinin. I promise. Ewan kong nahalata ng binata ang biglang pagbait niya kaya ngumisi ito sa kanya. Salamat na lang, pero hindi ko ipipilit sa iyo isang bagay na napipilitan ka lang. Kaya ko naman iyong gawin without your help. Napasibangot si Krisa. Para kasi siyang nainsulto. Sinasabi ba nito na tunay ngang active ang sex life nito at marami itong ibang babae na pwedeng gumawa noon? Hindi niya alam kung bakit nainis siya sa ideyang iyon. Padabog na tumayo siya. Binunggupan niya sa balikat si Ryan nang bumaba siya ng kama. Parang wala lang na naglakad siyang hubad sa harapan nito at saka dinampot ang mga damit niya na nagkalat sa sahig. Bakit kasi inalok-alok pa niya lalaking iyon? Napahiya tuloy siya. Balik na tayo sa office. Medyo humina na ang ulan. Narinig niya sabi nito. Bumalik ka dong mag-isa mo. Marahil ay nagtaka ito sa biglang pagtataray niya. Dahil maging si Krisa man ay nagtataka rin. Hindi ba dapat ay magpasalamat pa siya na hindi sinamantala ni Ryan ang pag-aalok niya? Kahit kita naman sa mukha nito na nabitin pero umaakto pa ring normal lang. Naalala niyang stick ng mamahaling sigarilyo na natitira sa bag niya kaya kinuha niya iyon. Hindi naman siya chain smoker. Nagsisigarilyo lang siya paminsan-minsan lalo na kapag sobrang galit o asar siya. Katulad ngayon. Stop smoking. That is bad for your health. Dali-dali siyang nilapitan ng binata at inagaw sa kamay niya ang sigarilyo. At bago pa man iyon mailayo ni Chris ay nakita na lang niya iyon na lumipad sa bintanang binuksan nito. Ako nga hindi naninigarilyo eh. Makulimlim ang mukha ni Ryan nang humarap ito sa kanya. Tapos, sa sariling pamamahay ko pa. Kainis ka kasi. Sigaw niya rito. Ako pa nakakainis? Ikaw nga itong bigla-bigla na lang nagsusungay tapos magsisindi ka pa ng sigarilyo dito sa loob ng room ko without asking my permission? Mas lalo siyang napasimangot. Hindi naman yun yung kinaiinis ko eh. I hate you kasi pinamukha mo sa akin na hindi akong babaeng kailangan mo when it comes to sex. Lakas loob na pag-amin ni Krisa. Ramdam niya na nag-blush siya pagkatapos noon. Saglit lang na nagulat si Ryan sa sinabi niya. Kapag kuwan ay tumawa ito ng marahan. So,
Na-misinterpret mo palang sinabi ko kanina? Dahil yun naman talagang totoo, di ba? She almost exclaimed. Ginawa pa siyang tanga nito. Lalo lang siyang tinawanan nito nang humakbang ito palapit sa kanya. At ang kumag, mas naging gwapo pa yata. Sinabi ko naman sa'yo na ayokong gawin mo isang bagay na napipilitan ka lang. Gusto ko kapag ginawa mo iyon, dahil talagang gusto mo. Hindi lang dahil feeling mo obligado ka. Malumanay ang boses na paliwanag ng binata. Natameme si Krisa. May point naman ang binata. Pero alam niya kasi na hindi ganoon ang ibig niyan sabihin. Mali lang ang lumalabas sa bibig niya kanina kaya siguro ganoon ang nararamdaman niya. Yes, I'm horny. Pero hindi ako namimilit ng babae, Krisa. Bulong ni Ryan sa namaos na boses. Ngayon lang niya namalaya na nakayapos na pala ang mga braso nito sa bawang niya at nakakulong na siya. I want them to let me freely. Never ako nang uubliga. Bago pa man, na may lumabas na salita sa bibig niya ay siniil na siya nito ng halik. Ngayon na lang ulit sila naging ganoon ka-intimate sa isa't isa. At napansin niya na parang namihasa na naman ito sa pagyakap at paghalik sa kanya. Habang si Krisa, hindi na naman makatanggi. Para na naman silang bumalik sa dati na away-bati pero parang posporo na agad sumisiklab kapag mapadikit sa isa't isa. Gayong wala naman silang relasyon. You're done high today, pero utang na loob. Huwag ka nang magubad ulit sa harapan ko. Nakikiusap ang tono na sabi ulit ni Ryan sa kanya nang maghiwalay ang kanilang mga labi. Sinusubukan ko maging matino sa mga nakalipas na araw, Krisa. Huwag mo naman akong tuksuhin. Hindi niya alam kung matatawa ba siya o ano. Basta ang cute lang ni Ryan kung magmakaawa sa kanya. Ngayon lang yata natuwa ng ganoon si Krisa na may kasamang kilig. Parati siyang nagdidiwang na may kalakip na pagbabanta kapag may nagmamakaawa sa harapan niya. But now was different. A different one. Gosh, nai-inlove na ba siya sa boss niya?